Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, maraming salamat po, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa aming Amang kalagayan na ipagpapatuloy namin ang pagsasagawa ng ganitong mga pagsamba. Matagal-tagal na panahon na rin, Ama, hindi kami makapasok sa kapilya. Hindi kami makapagsagawa ng pagsamba sa loob ng iyong tahanan. Salamat na lamang po. Nagbigay ka ng paraan sa amin. Patuloy namin na isa sa katuparan. Ganito naming mga pagsamba. Hindi man kami magkakasama sa iisang dako. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, na pag-iisa namin ang aming mga puso't damdamin. Kaya sasagawa namin ang mga pagpupuri, ang mga pag-awit, pagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Higit po sa lahat, malamang kami sa loob ng kapilya. Hindi mo binibigo ang aming mga pagsamba. Pagka kami nagkakatipon, narito ka lagi sa piling namin. Palibasa ipatid mo ng aming kalalagayan. Alam mong kailangan ka namin. Kaya sa ganitong mga pagtitipon, lagi mong isinisugo ang iyong espiritu na siyang umaaliw sa amin at nagbibigay sa amin ng lakas. Purihin ka, aming Ama. Sambahin ka ng aming mga kaluluwa. Maging dapatin mo po kaming lahat. Patawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Tanggapin mo ang iyong mga anak. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw, sa mga paglalakbay namin, sa buhay namin sa mundong ito. Madalas kaming nakararanas ng mga kalumbayan, mga kahirapan ng buhay, iba't ibang alalahanin sa buhay. Panginoon, naroon ka lagi. Nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Pinatatatag mo ng aming mga kalooban. Pinangungunahan mo kami sa paglalakbay. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka po ng aming buong pagkatao. Muli mo po kaming ipamagitan sa Ama. At basbasan mo po kaming lahat.
Iyagan mo po, Panginoon, ang biyayang espiritual. Tanggapin namin lahat na magkakapatid upang magamit po namin sa patuloy na pakikipagbaka sa sanlibutan ito. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa liwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tuloy mo kaming tulungang matatag na manghawa sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Mamalagi po kami sa daan ng kaligtasan. Kaya tulungan mo po kami. Makinig kaming mabuti sa iyong mga katotohanan at ibuhay po namin araw-araw. Pakita mo kami ang O Diyos, nagbibigay lugod sa iyong pangalan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, napakalaki po biyaya ang ating Panginoon at tayo po ay tawagin ng Diyos sa Iglesia ni Cristo na naging bunga ng gawain ng kanyang sugo sa mga huling araw. Si kapatid na Felix Manan. Ang marami po sa atin ay hindi na inabot ang sugo. Ang kinagisnan po ng marami sa atin na buong pagmamahal at pagmamalasakit na namahala sa atin ay si kapatid na Eranio G. Manan. Sanay tayo sa kanilang makapangyarihang pagtuturo sa atin ng mga aral ng Diyos, lalo na ang pagpapahalaga sa ating kahalalan upang makatiyak tayong lahat ng ating kaligtasan sa araw ng pagbubuhay. Kaya sa pamamagitan po ng leksyon ito ng KRT, ay sasariwain sa atin kung paano po natin dapat pahalagaan ang ating pagka-Iglesia ni Cristo upang kahit ano pang mangyari sa ating buhay, ay makasama tayo ng sugo at ng KRT sa pananahanan sa bayan. Paano natin dapat pahalagahan ang ating kahalalan bilang mga tunay na kaani sa Iglesia ni Cristo? Katulad po ng pagpapahalaga ng mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 6:4, kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian, at mga kagipitan. Kaya, tama po ang ginagawa ng marami sa atin. Sa gitna rin ng maraming kahirapan, kapigatian, at mga kagipitang ating nararanasan ngayon, matyaga po tayong nagtitiis upang makapamalaging tapat sa Diyos. Pero hindi pa po tapos ang paglalakbay natin sa mundo. Ano po ang kailangan? Panatilihin po natin ang ganitong pagpapahalaga sa ating kahalalan. Na kung anuman ang dumating pa sa buhay natin, ay patuloy nating mapagtiisan ang lahat. Kailan tayo dapat lalong maging matatag at matyaga? Santiago 5:7-8, sabi po ni Apostol Santiago, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon ng araw ng paghukom. Magtiyaga kayo, mga kapatid. Magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kanino tayo dapat matuto ng pagtitiyaga? Sabi ng Biblia, masdan ninyo kung paano hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa at kung gaano siya katyaga hanggang sa pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din ang wika kayong maging matyaga. Obligado. Pag sinabing dapat, tungkulin, pananagutan, obligasyon. Obligado tayo magtiyaga.
wala naman sigurong narito mga kapatid na hindi po alam ang katyagaan ng isang magsasaka. Kung paano siya nagtitiis ng maraming hirap at pagod sa pagbubungkal ng lupa, sa pagtatanim, sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga, inaalis at pinapatay ang lahat ng pumipinsala ng kanyang pananim, ng palay, etc. Sa pagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakuna o mga kalamidad o anumang sisira ng kanyang pananim. At kung gaano siya katyaga sa paghihintay ng panahon ng pag-aani. Ganito po tayo dapat katyaga sa pakikipagbaka upang maingatan po natin ang ating pananampalataya. At anihin po natin ang bunga nito, ang buhay na maluwalhati sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Ano-ano po ang mga pagsubok na maaari nating masagupa na ibinala ng mga apostol noon pa. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:35 at patuloy, ang kaguluhan, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ang lahat po ng ito ang mga naranasan ng mga unang Kristiyano noon. Bunga ng matinding pag-uusig sa kanila. Ito rin po ang mga nararanasan natin ngayon, di po ba? Ang pagkakaiba nga lamang ang pag-uusig sa atin ay hindi galing sa labas, kundi galing po sa loob ng iglesia. Mula sa mga kapatid natin na pupuot sa atin. Hindi po natin ito ipinagtataka. Kapagkat ipinagpauna ito ni kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Ano ang ibubunga nito sa atin ng mga pag-uusig? Ang sabi noon ng KLD, mayayanig ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, napakatindi, napakabigas, mabagsik ang pag-uusig. Kaya mayayanig ang ating pananampalataya. Kita niyo mga kapatid, noong nagsimula tayong manindigan sa katwiran, katapos na nakita natin ang maraming kamalian, katiwalian at kasamaan sa loob ng iglesia. Lumipas ang ilang taon na po mga kapatid. Pero sana naroon ang marami sa mga kasama natin. Ang iba hindi nakapagtiis, di ba? Nayanig ang kanilang pananampalataya. Ang iba'y nakabitiw. Ang iba'y bumaling sa maling pananampalataya. Kahabagan nawa sila ng Diyos na makapanumbat. Pero hindi natin ito ipinagtataka. Sapagkat ipinagpauna nga po ito sa atin, ng kapatid na Eranio Manalo. Pero mga kapatid, paano tayo nanindigan sa panig ng Diyos? Sukdulang isiwalag ang marami sa atin, katulad ng paninindigan ng mga unang Kristiyano. Ang lahat ng mga ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At saka nating tiniis lahat po ng hirap, mga kaapihan at mga kapigatian. Hindi po natin inalinsana na mawala man sa atin ang lahat upang patunayan ang ating katapatan sa Diyos at ang pagpapahalaga sa ating kahalalan bilang mga tunay na lingkod ng Diyos sa mga huling araw. Paano pa po natin dapat patunayan na tayo ay mga tunay na Kristiyano ngayon? Sa 2 Korinto 6:6, sabi ng Biblia, nabuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis at kabutihan.
hayag na makikita ang katunayan ng kabutihan ng marami po sa inyo, mga kapatid, sapagkat kayo ang mga tumutulong sa mga kapatid natin, gipit ang kalagayan. Dahil nga po sa tindi at bagsik ng pag-uusip. Huwag po ninyong bibitiwan ang ganyang mga gawang nakalulugod sa Diyos. Paano pa natin dapat patunayan na tayo ay mga tunay na Kristiyano ngayon? Mabuhay tayo ang wika ng malinis. Paano? Isalig po natin sa mga kautusan ng Diyos ang lakad ng ating pamumuhay araw-araw. Tayong gagawa ng anumang kalikuan o anumang ikagagalit ng Diyos. Kahit ang marami sa atin ay aba at mahirap lamang. Subalit wag natin isusuko ang paninindigan sa katwiran. Maging matuwid tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ganyan ang tunay na Kristiyano. Ano pangako ng Diyos? Sa mga lingkod niyang wasto ang gawain, naninindigan sa katwiran. Sa lahat ng paraan ng kanyang buhay, makikita mo na ipinangingibabaw niya ang paggawa ng mabuti. Ano pangako ng Diyos sa kanila? Sa awit 37:28, sabi ng Biblia, ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ng Panginoon. Hindi itasakot. Sila'y iingatan magpakailanman. Walang katapusang pag-iingat ng Diyos. Ang ating sasamasahin. Paano tayo mapapahama kung ang Diyos ang nag-iingat sa atin? Sige nga. Ay napakarami mong kapahamakan. Hindi lang araw-araw, oras-oras, minum-minuto. Gaano karaming mga taong napapahamak dahil sa iba't ibang uri ng mga kaligaligan sa mundong ito, mga kalamidad, iba't ibang sakit na kumakalat na kamamatay, mga digmaan, terorismo, katampalasanan. Napakarami. Pero sabi ng Biblia, iingatan tayo ng Diyos magpakailanman. Kaya paano tayo mapapahamak? Kahit tayo nasa gitna ng digmaan, hindi ka maano. Ano ba ang hanap ng tao, mga kapatid? Upang matiyak niyang maiingatan siya araw-araw. Lalo na sa panahong ito ng maraming panganib sa buhay. Karaniwan po, hanap ng tao ang isang kasamang nakahandang ipaglaban at iligtas siya sa anumang darating na panganib. Kaya may mga tao, maasa sila doon sa mga namumuno, sa mga may impluwensya, sa mga tao kilala nilang mahusay, dalubhasa. Pero mga kapatid, tayo, sinong hinahanap natin na mag-iingat at mangangalaga sa atin? Meron pa bang hihigit sa Diyos? Sa kapangyarihan na tiyak na makapag-iingat sa atin araw-araw hanggang sa marating natin ang bayang banal? Wala na. Pero paano ito matutupad sa atin? Paano natin matatamo ang pag-iingat ng Diyos sa buhay natin magpakailanman? Tiyakin lamang natin na laging wasto ang ating gawain. Paano po kung sabihin ng kapatid na hindi na niya makaya ang bigat ng mga nararanasan sa buhay? Ano sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa mga nagsasabing nanghihina na sila at hindi na nila makaya ang bigat ng pagsubok sa buhay? Sa 2 Korinto 12:9, ang sabi ng Panginoon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, kapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya huwag tayong susuko, mga kapatid. Kahit aandap-andap na ang ating lakas, hayaan po natin doon sa pagkakataong hindi natin makaya
ay mahayag ang himala ng Diyos sa ating buhay. Totoong-totoo ito sa buhay natin sa maraming pagkakataon, lalo na sa mga panahon ito ng ating paninindigan sa katwiran. Ilang beses na pagkakataon ang dumating sa buhay natin na akala natin ay wala na tayo at tila naglaho na ang liwanag ng ating pag-asa. Pero bigla na lamang tayong nagising at natagpuan ang ating sarili na malakas pa at patuloy na matyagang nagtitiis sa paglilingkod sa Diyos. Ano po ang kahulugan ng lahat ng mga karanasang ito? Ito ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang sabi ni Kristo, ang kagandaang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang ating kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang biyayang ito sa atin ng Diyos at Panginoong Jesucristo ay magsilbing inspirasyon po nawa sa atin sa mga panahon ng ating mga kanumbayan. Gustong-gusto ng Diyos yung panghihina sa atin sapagkat nahayag sa ating panghihina ang kanilang kapangyarihan. Saka alam naman natin, masasabi mga kapatid, na tayo'y malakas dahil nakalampas na tayo doon sa pagsubok na akala natin na hindi natin makakaya. Pero dahil sa tinupad ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo ang pangako, nakita natin ang himala ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang tagubilin sa atin ng Diyos? Habang narito pa tayo sa daigdig at naghihintay ng araw ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa awit 37:3 hanggang 7, sabi ng Biblia, sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Narinig sana ito ng mga kabataan naghahanap ng mabuting kapalaran, naghahanap ng kanilang kaligayahan. Ang sabi ng Biblia, sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan. Ano garantiya? At ang pangarap mo, iyong makakamtan. Ano pangarap ninyo, mga kabataan? Ano gusto ninyong matupad sa buhay ninyo? Sampalatayanan ninyo ang pahayag ng Biblia. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Opo, naghahangad din tayo ng mga bagay na material habang tayo sa daigdig na ito. Pero hindi yan ang ating kaligayahan. Ang kaligayahan natin ay ang Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Yun ang nagbibigay ligaya sa atin. Yun ang umaaliw sa atin at nagpapatataas. Ang sabi ng Biblia, ang pangarap mo iyong makakamtan. Hindi po katakataka na ang tao sa mundong ito. Hanapin nila yung kaligayahan sa daigdig. Sa mga bagay na narito. Kasi taga rito sila sa daigdig. Maaaring umaasa rin sila sa kaharian ng Diyos. Pero sa marami na nating pag-aaral, wala silang pag-asa. Umaasa man sila, pero wala silang maaasahan. Tayo po ba'y taga rito sa mundo? Hindi. Mga manlalakbay lamang tayo na nakikiraan sa daigdig. Kaya marapat lamang na sa Diyos natin hanapin ang ating kaligayahan. Opo, ang buhay ng marami sa atin sa ngayon,
lungkot, ng kalungkutan at kabigatian. Subalit mga kapatid, hindi ba binibigay ng Diyos sa atin ang kaligayahan? Bakit nakukontento tayo sa ating kalagayan ngayon kahit ang maraming mga kapatid di sinakwil tayo? Medyo limitado na ang ating mga pagkilos, ang ating pakikipagkapwa-tao. Dahil nagtatago ang iba. Umiiwas sa bansa ng pag-uusig at mga kagigwitan. Malungkot sa paningin ng iba. Pero sa ating kalooban, ibinibigay ng Diyos ang kaligayahan. Kaya saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, na payapa tayo at panatag na nagpapatuloy. Nasa liblib man na lugar. Pero masayang nagpapatuloy sa mga pagsamba. Kailanman ay hindi pinababayaan ang mga pagsamba. Payat na payat ang buhay. Napakasimple. Pero hindi nagkukulang ng pangangailangan. Sapagkat ang Diyos, laging nakatanaw, laging nakasubaybay. Pinagkakaloob ang pangangailangan. Ganyan pinagpapala ng Diyos ang mga lingkod niya na matuwid, na siya ang kaligayahan. Ano pangako ng Diyos pagkatay na malagi sa kanyang paninindigan hanggang wakas? Ang sabi pa ng Biblia, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Alin ang lupain na tinutukoy? Yan ang bayang banal. Pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po mabibigo ang sugo at ang kapatid na Iranyo Manalo na makita nila tayong muli sa araw ng pagkabuhay na maguli upang sama-samang sumalubong sa Panginoong Jesucristo at mananahanan sa piling ng Diyos. Tayong bibitiw, kaunting panahon na lamang, darating na ang Panginoong Jesucristo. Kung talawin man tayo ng mga panlulumo, magkatila tayo na hihina, manalangin tayo sa Ama, lalo na pagka tayo narito sa pagsamba. Wala tayong pagsambang hindi natin siya nakapili. Lagi siyang naghihintay sa ating mga panalangin. Halina kayo mga kapatid. Sama-sama tayong dumulog sa ating Amang mapagkalinga. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Pinabunita mo muli sa amin gaano kami kapalan bilang mga tunay na Iglesia ni Cristo na naninindigan sa katwiran, nagsisikap araw-araw na mabuhay ng malinis at kalugod-lugod sa iyong paningin. Mahirap, mabigat ang pagdadala ng buhay. Mahigpit ang pag-uusig sa amin. Kita mo, Ama, kung anong buhay namin. Gayunman, nagpapatuloy pa rin kami sa pagpapatunay na kami mga tunay na Kristiyano. Nagtitiis ng mga kahirapan, ng mga pag-uusig, at ng mga pagsubok ng buhay. Pinatutunayan namin ang aming kahalaga, ang pagpapahalaga sa aming kahalalan. Sa harap ng maraming mga alalahanin ng buhay, masaya kaming nagtitiis at nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Kasi Ama, ikaw ang lagi naming kasama.
Ikaw ang laging nagbibigay sa amin kalooban ng kasiyahan. Ang kinaroroonan naming kalagayan sa panahong ito. Kontentado kami. Nasisiyahan kami dahil sa iyo. Dama namin hindi mo kami pinababayaan. Lalong nahayag ang imalabo sa buhay namin. Anong dahilan at kami bibitiw? Kahit mahirap, hindi kami bibitiw. Hindi kami uurong, hindi kami tatalikod. Mamahalin namin ang aming pagkiklisya ni Kristo. Ikaw ang aming susundin, Ama. Ikaw ang aming paglilingkuran. Habang kami ay nabubuhay. Mahirapan man kami. Kahit kami ay kumapag, magpapatuloy kami sa paglalakbay. Pipilitin naming makarating sa hangganan upang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Kung hindi namin makaya, itataas namin ang aming mga ulo. Tatawag kami sa iyo. Mananalangin kami, Ama. O aming Amang nasa langit, dinggin mo ang aming mga daig. Huwag kang mapayag. Meron pang maiwalay. Huwag ko, Ama. Tandaan mo na ang mga anak mong narito. Pati na ang mga mahal namin sa buhay na tapat sa iyo. Tulungan mo kaming makatagal. Makarating kami sa piling mo. Tamasahin ang buhay na malwalati. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Sa iyong pagbubalik, isama mo kami. Isama mo kami sa munang bubuhay maguli. Kung datnan mo kaming nasa libingan, makita kami ng sugat ng kapatid na Hiranyo Manalo. Pangunahan nila kami sa pagsalubong sa iyo upang manahan at magpakailanman sa iyong bayan. Ama, sino man ang may sakit, pagalingin mo po. Pulusin mo ang karamdamang taglay. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalo na po kapatid natin. Mga nasa bilangguan, lagi silang kasama sa aming mga panalangin. Malayain mo na po sana sila. Makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Ang lahat po'y hinihiling namin sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Cristo. Amen.